Nagbabalik ang Karamola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wow! May mahiwaga na naman nangyayari. Maraming hiwagang nangyayari po. This is the land of hiwaga. So, may nag-recant. Dalawa. The intention to recant pa lang. Dalawang witnesses dun sa third and final case ni Laila De Lima ay nagsumulat daw kay Madam. At sinabing may intention sila i-recant ang kanilang pagsasaksi at pati daw yung ibang mga witnesses ay magre-recant din. 5 yun eh. So dalawa yung sumulat assuring her that they have the intention of recanting their testimonies. Yun ho si Police Major, former Rodolfo Magleo, at saka Police Sergeant Nonilo Arile. Yan daw po sinabi nila sa dating senador na si Laila De Lima na sila babaligtad sa kanilang testimonya. At marami raw silang dahilan. Such as? Primordial objective. Which is? Para matulungan daw si Laila na makalaya. Wait. The primordial objective should be justice. Yun na nga yung justice pag nakalaya. Pag nakalaya. Ay, ang kilay ko. Ay. Because kasama po dyan si Bukayo. Ay, kasi witness din siya dito sa second case. Ano ba yung second case yan, Trixie? Teka. Ito din yung drugs offshoot siya. Oo, drugs lahat yan eh. Offshoot siya dun sa second case. Yung second case, yung kinabukayo na naghatid, di ba, ng pera dun sa kay ano. So this is an offshoot kasi kasama pa rin si Bukayo dyan. Eh. So yan na lang yung existing na case. Kasi yung dalawang kaso ba, dismissed na. Hindi pa ba sila nagtataka dito sa mga coincidentally, Recant? Oo, ewan ko, coincidental yung mga recantations. Hindi, nagbago na ihip ng hangin. Iba na talagang panahon ngayon. Ang sinabi po nung dalawa raw, through the lawyers of De Lima. Ang nagbasa po nung nung letter, ganito yun eh, yung dalawang pulis na yun, sumulat kay De Lima. Okay. Yung sulat kay De Lima, ang nag-announce po, yung lawyer ni De Lima sa media. Okay. At ang sabi daw po doon sa sulat, ayon sa lawyer ni De Lima, at hindi naman pinakita yung sulat. So hearsay pa to we are bothered by our conscience. Galing mag-English ng mga polis, ano? Malay mo. We are bothered by our conscience. We do not want you to be victim of mistrial. Ba? Bakit? Ano ba itong mga ito? Nasa witness protection program na ba itong mga ito o hindi? Yun ang... ano yan? Ano ba saya? WPP or... Yun na nga yung ko eh. How did they get to that? Paano itong mga ito? We will reveal in due time. We are assuring you all that the last case will be dismissed. Grabe yung mga pulis. Sila nagsasabi na victim ng mistrial si De Lima at yung kanya mga kaso madidismiss. Paano nilang naiintindihan niya mga lahat? May bolang kristal pulis sila. May bolang kristal. At saka they can predict. They can predict. Ang nagpalabas nito ay mga abogado. Ang mga abogado ni De Lima. Hindi sila. Hindi sila. Pero kinu-quote sila eh. Sana magandang inyong mga usapan, ha? Kasi mag-quote kayo, baka bukas sabi na hindi naman namin sinabi. Kasi po, itong mga pulis na to, nakakulong. Yung si Magleo, convicted po yan for kidnapping. Yeah, another case. Really naman, convicted sa kidnapping and murder. So, nakakulong po yan. So, ang sabi nila doon sa mga lawyer daw, ayon sa mga lawyer ni De Lima,
na puntahan daw sila doon sa prison sa Occidental Mindoro Sa Sablayan. to discuss the legal aspects of their recantation. Recantation. Okay. Ganda, no? So, nasa kakulungan po sila, nagsulat sila ng sabi nila kay De Lima, Through the lawyer. ayon sa mga abogado, na gusto nilang mag-recant. Kaya mabuti pa, puntahan nyo kami rito sa Sablayan, dyan sa Occidental Occidental Mindoro. Mindoro. Yan. Yan po yung kwento niyan. So, yung mga, let us be very clear, hindi nila sinabi ito. Ito ay kino-quote sila na mayroong sulat, hindi naman pinakita yung sulat na yan, ng dalawang, Abogado. high value prisoners to mga ito, kaya nandoon sila sa Sablayan dahil na yan maximum, super maximum yun. Tapos, ibinigay sa abogado. Yun ang nagbasa. Hindi nila abogado yun, ha? Abogado ng akusado ang nag-announce ng... Si Attorney Bonnie Tacardon at Dino De Leon, mga legal counsel po ni De Lima. Okay. Tapos ang headline, Mistrial of the Century. Yan. Ano ka pa? At saka, itong dalawang to, they are in prison for other crimes, not drugs. At saka sila nagsasabi, if I remember right, sila yung nagsasabi that they were actually in the maximum facility in the National Bilibid Prison when they were witnesses or something like that to the drug trafficking activities or drug in the Bilibid Prison. Yan ang parang lumalabas. Noong ano po yan, House Committee hearing, doon sila nagsalita at sinasabi nila na involved si Secretary De Lima diyan sa drug trade, diyan sa loob ng prison. Nandoon sila noon. Ang problema At ho dito, sumumpa sila. hindi lang itong dalawa na to ang nag-testify. 10 po yan nagsabi. Yes. Okay, 10 yan nagsabi. Pero itong dalawa nito ang magre-recant. So, kailangan puntahan sila doon sa Negros. Sa Sablayan, sa Mindoro Occidental. Kasi daw ho, nag-trial nung Lunes ata. Yes. Doon inabot nitong mga preso. Binabot kay De Lima, yung sulat nila. Sa mga abogado. Sa lawyer siguro. Dumating, hindi nila naiabot dahil hindi pa sila pinupuntahan. Handed De Lima the letter. Who handed the Sabi ng lawyers. Ang kwento po ng lawyers, kinikwento sa mga reporter, during the trial last Monday, kailan ba yan Monday? Last week ba yan? O kahapon? Okay. May trial, nado si De Lima, nado yung dalawang preso, at ibinigay kay De Lima yung sulat. Nakalapit sila. Yung dalawang preso. Yun ang sabi ng lawyer. Ang ginagawa ng mga gwardya nila, Ah. pag nasa court, dinumero yung ano nila, pag lumabas sila, doon sa Tapos, kanilang nung upuan, nakita ng lawyer yung letter daw, ibinigay sa judge. hala talaga? Ang ginawa daw ng prosecution, hindi muna pinatestify yung si Magleo. Oh, talaga? Ayan, yan ang kwento ng lawyer. Ng lawyer. I doubt if the prosecution would have done that. I would have objected. Bakit? Anong binibigay nyo kay judge? Pakita nyo sa amin yan. Kauna-unahang I'm sure that's not how it happened. pag-testify. I am absolutely sure. So, Nandiyan sina Darwin Cañete. So, ibig sabihin itong dalawang maximum Preso. ay nandoon sa Trial. hearing. Oo. Nandun sa hearing. Inabot kay De Lima. yung Inabot sulat. doon sa akusado, si De Lima, yung sulat. Senator De Lima. At yung lawyer ni De Yung Lima, lawyer ngayon, ibinigay sa judge. At hindi Ang prosecutor ngayon, walang ginawa. hindi muna tinawag si Magleo dahil doon sa sulat.
Yan. Yung judge ang nag-decide. Okay. I have no words. Una-unahang ano daw po sana to. Testimonya nito si Magleo dito sa kaso ni Secretary De Lima. Ayan. Pero victory in media to kay De Lima. Mistrial of the century. Biro mo. Ganyan ang mga headline ngayon. Mistrial of the century. Para bang mga US senators na nagsasalita eh. This is this is part of the dismantling of the Duterte legacy. Bahagi yan. It's one of the biggest parts. Teka muna. Yung ICC, itong si De Lima. Sabi po ng lawyer ni De Lima pa, meron pa daw. Ayon daw kay Magleo. Teka, si Magleo nagsalita. Nagsalita si Magleo doon sa mga lawyers. Yung mga lawyers ngayon nagre-report sa media. Yung mga reporter. Yung mga reporter ngayon ni-report. Ilang patong na yan, ha? Okay. Sabi daw ni Kasuhan nyo nga ng violation ng Sabi daw ni Magleo, meron pa daw 5. Kasi 10 nga yun eh. So, ready to... Oo, 5. So, recount. 3 na lang ang matitira. Ready to recount. May 5 pa daw na ready to Speaking recount. out of turn. So, sabi po ng lawyer, sana lumabas na raw yung 5. Sana para daw makita natin ang kwento sa mistrial of the century. Yan. Yun po ang headline ngayon, mistrial of the Pero malayo pa yan, ha? Unang-una, ang daming tatanungin dyan. Kasi ano yung naging testimony mo na nagamit para magkaroon ng kaso? Kung pumunta ka sa house, mayroon niyang transcript. Sigurado. At ikaw ay under oath nung sinasabi mo yan. Okay. So ngayon, sabi mo, we intend, hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi. May negotiation pa. May negotiation. Anong package? Kumbaga. Tapos ina-announce ito para meron ng... Para akala mo tapos na. Oo, nangyari So, na. noon hong trial no Monday, ang judge binigyan si Magleo, ito si Police Major, nang pinagbigyan siya yung request niya na mailipat ulit siya dito sa Muntinlupa. Ayun. Ayan. Ayun na ba yun? Yun na yun. Yun pala yun. Masakit na ulo ko rito. Ano ba ito? Kung totoo At bukod doon, si Arile, matatransfer na rin daw. Ayun. Pero coincidence lang lahat yan, ha? Okay, coincidence lahat. May request. Nakakatawa yung report. De Lima. According to the report, kino-quote ko yung report. De Lima, a staunch critic of former President. Because it has to be about Duterte. Of course. Staunch critic of President Duterte. That has left thousands dead. Yeah. Why report? Nag-iingat na sila dun sa number of thousands na yon, ha? Thousands dead. Why report ba ito? Teka, hindi. No, it's a CNN report. Parang wire na rin. Why? CNN eh. Okay. So, yan po ngayon ang in less than 1 month. Siyempre, nakasingit doon, she was acquitted in 2 previous drug cases. Yan. So, fabricated daw po to silence her. Yan, yung mga kaso na yan. Galing mag-fabricate ng gobyerno. Daming witness. Daming witness. Pati yung sarili niyang bodyguard. Oo, nag-witness laban sa kanya. Na kumuha ng pera. Na-fabricate din ng gobyerno yon. Suddenly, hindi nila nakita. Yun yung recantation nila. Hindi pala namin nakita. That is Akala lang namin. Saging yung dinadala namin eh. Yung pala. Yung pala pera. Hindi namin alam. Hindi rin namin alam na nasa kotse kami sa harap ng bahay niya. Oo. Ano to Ang main purpose pala itong dalawang to, mailipat ulit sila sa Bilibid. Kaya they have intention to recant. Mukhang ganun. Bakit? Mahirap ba buhay doon sa... Oo.
Penal colony. Mas mahirap to. Dito, meron ka spa. Hindi lang yun. Meron ka spa, meron kang internet, meron ka lahat. May makakapag-communicate ka. May Ito, karaoke. wala. Wala karaoke. Wala doon. Ang Paano? hirap talaga buhay doon. So, in a way, itong istorya ni dating Senator De Lima, dahil sa nagkakabaligtaran niyan, it's a dig on President Duterte. Of course. Okay, in a way. Okay. There's another dig on Presidente Duterte. Ito naman daw ho, si Trillanes na buhay. May pera? Kasi daw, hindi naman. Tinatanong ko lang. Meron perang involved. Kasi, pero hindi siya. Si dating Presidente Duterte daw ho, inamin na siya ang nag-bankroll. Gumastos para sa mga EJK dyan sa Davao City. Sino nagsabi? Sabi daw ni Duterte, siya. Kino-quote. Was it a sworn statement? Kino-quote yung kanyang sinabi daw. Sabi po yan ni Trillanes, kaya si President Marcos daw po, isubmit na sa ICC na si President Duterte mismo, inamin na siya ang nagtustos nung EJK. Yeah, right, whatever. Yan po ang sabi ni, ba't pinapatulan pa to? Isang diary lang naman ang naglabas nito. Inquirer. Kasi doon daw po sa interview ni President Duterte last week, kung saan niya nga, di ba, tinalakay niya yung intelligence fund. Ano ba ang gamit niyan? Kumbaga, sabi niya. Siya daw po, ginamit niya yung intelligence funds niya. No? Nung mayor siya ng Davao City, para mga doon sa peace and order. Ginamit niya yan. I had all of them killed. Yun. Pati yung statement nga. Your companion, sinabi niya dun sa mga kaliwa kasi yung address niya rito. Your companions, I really had them killed. That's the truth. Ginamit ko yung intelligence funds dyan. Saka binugbog So, niya sabi ni Franz Castro. Saka ikaw, Franz. So, sabi ni Trillanes, at pinatulan naman na Inquirer, mabuti pa, President Marcos, isubmit mo yan sa ICC. Ayan. Ano ba yung kaso sa ICC, sa Davao? Sa EJK. EJK, nung presidente siya. Sinama na nilang lahat. Ayun. So, galing daw sa sarili niyang, ano yan? Sa sarili niyang? Sa sarili niyang bibig. So, therefore, the Magdalo Group, sabi ni Trillanes, buhay pa pala yung Magda. we are urging the Marcos administration to allow ICC to investigate in the country. Si Duterte raw, to make him accountable for his crimes. Pinakadala na raw po nila yung footage nung interview kay Duterte doon sa ICC as additional evidence against the former president. So sabi po ni Trillanes, so open and shut case na yan, inamin niya eh. He Boss, clearly does sa not TV understand lang that. inamin. Oo nga. It's not a sworn statement. Wala pang ano yan. Hindi pa niya naiintindihan yung terms na hyperbole. Yung nga sinabi ni Senator Bato, it was just a, It's a political statement. It's hyperbole. It's speech. Kumbaga, ang lahat ng politiko nagpo-propaganda. Parang ganyan din yan. Ay, parang yun sa house na umiikot. Ano yung? Hindi ko alam. Ano yun? Merong sa GC ng house, umiikot na ano yung GC? Group chat. ng ng Congress. Okay. The whole Congress? Hindi nakapirma. Oo, may GC sila. Within within certain group. There are certain groups. There's a group chat in Congress of
one of them saying that my house, may title My pa, house. my house, our house is on fire. Okay. My house, Reaction, our house is on fire. Okay. So, ipa-paraphrase ko na kasi medyo mahaba eh. Hindi Okay. naman natin gustong bigyan ng full na hinahalin tulad nila ang Kongreso na bahay nila at ito ay nasusunog. Yung Kongreso, nasusunog. Oo. Reaction ito dun sa mga kritisismo na nakaturing sa kanila lately. Pero sabi, we will not let it happen. So, umaamin sila na may nangyayari. Sabi na, there are those who wanted to see the ashes and wreckage from the burning house. Ba? Perhaps Well do not written, see ha? how it has served the Punong-puno ng metaphor, ha? Oo, totoo. Metaphors, cliches, angst. Alata mo. Hindi, para sa akin kasi pruweba ito na nasasaktan sila, naaapektuhan sila dun sa mga hirit, very particular, dun sa mga reaksyon ng taong bayan, dun sa Concurrent Resolution number 10, series of 2011. Sabi po daw ng mga congressman kahapon, just to add to what you're saying, Trixie, na sinabi nila kay President Duterte, nakausap ba nila? Grabe naman itong report na to, sobrang bias. Ano sabi? That the House of Representatives will not be threatened and intimidating. That's another statement. That Intimidated. that was a previous statement. Into bringing back the confidential funds of Sara Duterte. Yeah. Are you... Wow, was that what it was about? The TV interview, you'll be threatened and intimidated by that. Sobrang kapal ng mukha ng mga congressman dyan. They feel alluded to automatically. TV interview. And they're making it about, You're threatened by... akala ko ba yung sa CFA, tungkol dun sa national security? Diba? So nagpapasalamat daw po si Congressperson Franz Castro na pinagtanggol siya ng mga kapwa niya kongresista Mahirap against naman Duterte. if they don't stand together. But at the same time, who's going to defend them against the Grabe ang anger of the people? media offensive ng House, ha? Yeah. Nakakatawa itong release na to. Kung sino-sino kinukote. Oo. Franz Pumaren. Ang sipag ng police reporter. Nung isang araw, Pimentel, at saka si El Rey. Oh. Tapos yung taga Davao daw buong mismo. According to a press release, Maricar Zamora. Full support for Romualdez. Yan, the House daw is working tirelessly. Praised him for dedication Ang nakakatawa niyan, to the needs and welfare of the there is no defense. Sinasabi nila, hindi, masugid daw yung pag-audit ng mga pondo ng Kongreso at ng Senado. Masugid. Masugid. It is conscientiously audited. Hindi nga lang nila pinapakita sa atin yung mga audit na yon. At Amid hindi all nila the issues sinasubject hurled ito at the House of Representatives, express my full support to Speaker Romualdez. Emphasis on Speaker Romualdez. Yeah, of course. Grabe. They're talaga, no? They're what? They're defensive? Ay, sorry, naman, defending. hindi Defending kayo naman. They're, tawag doon? When you gather your forces, regrouping. They're regrouping in the House. Pati ho ang Party List Coalition Foundation. Ang pinuno po niyan, may coalition niya mga party list, ay walang iba kundi si Saldico. Ako, Bicol. Okay. Naglalabas The rise din po, of the party lists. naglabas din po ng statement. Of course. Sunod-sunod na statement. Marami statement, siyempre. Of course. At ang sinasabi nila, si Romualdez daw, exemplary leadership. Ayan, yes, of course. Yan naman yung Party List Coalition Foundation. Under Speaker Romualdez, guidance and inspiration, the House has achieved an unprecedented highest approval rating in its history, transforming it into the nation's most respectable institution.
So, so dun sa mga humihirit na yung concurrent resolution ay kuryente, hindi naman po. Kasi magre-react ba ang mga ito kung kuryente yun? Besides, record siya. It's on record. It's on record. It's really, nobody has said that the concurrent resolution. Ang mga extraordinary... 2011 yan. 2011. So do not react as if it happened only yesterday. Oo, isa pa yan. Oo. So it has been Plus, going on. It has hindi been going lang on yun. since 2011. If you read it carefully, oo. it recognizes what has already been practiced even before 2011. Tapos na na yan. ganyan po ang audit sa House. Sa Congress, basically. Oo. House So, and Senate. And the Senate pala, Yes. correct. Kaya maliwanag yun. Kayo naman Oo. Do not be on your Hindi ito bago. Hindi ito biglang sinabi na lang na it just hasn't been, kumbaga, nakakalimutan na lang natin na ganyan yan. Ang pinakamaganda na suggestion sa inyo is let it lie. Yan na. Ito sa House. Kasi sa Senate, hindi sila Kakaingay nyo yan. Hindi sila Lalo nagre-react kayo, ng ganyan. lalo kayo nababaon eh. hindi sila nagre-react. Lalong nahahalata na Ngayon, tuloy, Bakit wala yung, reaction nga sa Senate? Hindi, meron din. Meron din. Kaya din. lang, very, Tame. hindi, anong pangalan nito? Very, moderate, maayos. Hindi sila, Dito nahahalata tuloy na kung sino kumikita. they are not on fire. They are not on fire. Ay, tutuwa ako doon. Ang mas dyan, yung mga PR groups. Huwag kayong, magbabalik ka na. Integrated ang media, Correct. Integrated. More on this later, pagbalik ng Karambola. Oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Yun daw hong hacking dyan sa House of Representatives, sabi ng Department of Information and Communications Technology, mukhang local lang. May nangyari ba? meron. Defacement. So, iniimbestiga ho ng Philippine National Computer Emergency Response Team. Haba naman ang pangalan nito. Ano? Philippine National Computer Emergency Response Team. Philippine National Computer Emergency. Which is based in where? Department of Information. DICT. Sa Bonifacio yan, sa Taguig. Nag-iimbestiga daw po. Wala, di ba tayo pwede pumili ng mas madaling pangalan dito? Para daw po makita kung sino yung mga local na hackers na yan. Local daw yung hackers. Local ang hackers. Kasi daw yung wording ng defacement ay Pilipino. Oh, really? Galing na conclusion. So, yun na yung supporting evidence. Meron akong kaibigan na Hapon, PhD in Pilipino. Magaling sa Pilipinas. Nag-aaral nga ng Tagalog sa Russia eh. Okay. At saka nag-introduce So, na sila paano ng mo bagong nalaman na Bisaya Pilipino course, yung nag-hack kung Pilipino yung nasa website? It doesn't follow. Hindi lang yun. They did not take into Mahusay ito consideration. DICT, no? I think they really should. Nagkakagulo din dyan sa DICT. Stop talking muna. Ano muna? You don't have to tell the public every Take a time look. you find something new. Take a look. You'll have to approach this strategically, including, hindi nyo naman pwedeng sabihin, uy, malapit na naming mahuli itong mga to. Di tinakot tinakbuhan na kayo. Usually, ang sinasabi namin pagdating sa ganyan, na merong ganyan na facing you, na activity, pa-crisis at lahat. Take a deep breath, Okay. and then, calm down. Correct. Pag-aralan ninyo, ano ba to? Parang may hysteria. There's an element of... Lalo kayong Knee-jerk parati ang Lalo kayong reactions. nagkakaroon ng problema dahil you are, sabi nga ni President Roosevelt mismo, Yan. there is nothing to fear. But fear itself. Yan.
Relax lang. Ito pa, matindi. Sabi ng DICT, ang susunod daw po sa kanilang investigasyon. Nireveal na lahat. Sinabi na? Ito, ang susunod sa aming investigasyon, ano daw yung attribute nung mga nag-hack at gagawa na sila ng case build-up. Ayan daw po ang Crime Investigation and Coordinating Center. Kino-coordinate nila yung crimes. Tinitingnan nila yan. Di na pa unfortunately named groups ito mga to. Bakit ang gilig-gilig natin ganyan? Coordinating Council. Parang Disaster Coordinating Council. We coordinate disasters. Sabi naman po ng House of Representatives, maganda na raw yung nangyaring yan na attack kasi nakita na nila yung vulnerability ng kanilang data Di ba pwedeng system. pag-aralan na lang yung sistema? Hintayin natin talaga. Ito naman si attorney naman. Hindi Yung talaga, IT because it's so, ang impression ko talaga is it's so lackadaisical. Di ba mahaba yung word na yun? Na parang chill naman, masyado naman yata tayong chill about our data security. Oo nga eh. Ewan. Updated na raw po yung kanilang antivirus software, sabi po ng House. You think? Pero sabi po ng DICT, no, it's not updated. Baka naman hindi original. You have vulnerability. Clearly, we already have evidence of that. Na nga eh. Ba't salita pa kasi nasalita itong Stop House talking. So, communications isn't about having to say something. It's also when not to say something. Kumbaga design. Ang design, hindi pupunuin mo ang isang room ng lahat ng gamit. Space, yung bakanting space is part of the design. Okay? So, yun comms, hindi puro dakdak. Minsan, silence kasama sa design. Correct. Yan. Even the pauses. Di ba sa music, yung rest, what we Deep call the breath rest. nga eh. The rhythm continues, pero the music stops at certain points. May mga rest. Yan ang nagdadala sa melody. Gusto ko na nga, Hindi puro ingay. gusto ko na nga ilabas itong Elizabethan, Okay. yung Elizabethan Rhapsody. Kasi meron makikita ko na yung ganun, tapos may Tatahimik. tapos Ayan. Maganda Kasama yan sa up and down. kasama yan sa At saka may mga crescendo, meron din mga portions na tumatahimik. So, ito na raw po ang plano nila. Ayan, pati plano. nilantad na lahat. plano na Transparency. Ng House, they will hire a third party. Hindi po yan yung transparency na hinihingi namin. They will hire a third party. Ako, sarap na kontrata. Malay mo, yung third party na ma-hire mo, sila nag-hack. Kasi daw nagko-coordinate na. Ayan na naman, coordination with the NBI. Patay. Sunod-sunod PhilHealth, House. Paano kaya to? PSA ba na-hack din? Yes. Yes. So, PhilHealth, PSA, ano yung third? May isa pa. House. May isa pa. DOST. Pang-apat yung DOST. Oh my God. Government agencies to. DOST. DOST na Ba't kayang-kaya kayo? Ibig sabihin yan, vulnerable yung ating systems. Kaya kailangan ng third party. For all, hindi lang sa house. For all na yan. Gawin yung program. paano yun? Ngayon Program natin at- house lang ang tanungin. may pera eh. Ngayon natin tanungin. Saan napupunta yung IT funds na hinihingi ninyo taon-taon? Aha. Di ba dapat ina-update yung security niyan? Okay. Dapat ina-update ang software at dapat original by the way. This, by the way, this applies to all. Dito nyo makukuha yung not just sinasabi. not all. Dito nyo yung dapat gagawin yung science-based Ayan! programmatic Scenario-based. science-based programmatic program for all government agencies, both national and local. Yan, I think sinasek Ivan naman they're coming out with the standard
security procedure. Well, let us remember, hindi lang ho dito sa loob ng Pilipinas yan. Yes, Magkakaproblema ako. Kasi ang buong mundo ngayon, economic war, cyber war, yan na po ngayon. Yung, ang tawag nito, yung phone war, yung proxy war. Tapos yung... Clone Wars. Yan. Lalo Kaya ko na lang. po kayo. Lalo ko lang. Star Kaya Wars yun. napakbaka. Kung sinasabi natin, Mika, away tayong galing sa labas. Hindi malayong pati ating Actually, IT. matagal na nga tayong piniping ng kung sino-sino dyan. At saka ang bilis ng ng technology. Okay. Mabilis. So we should be very updated at lahat. Yep. Otherwise, patay tayo. Yun nga yung nature ng ng InfoWars, di ba? Part doon the data, yung data na yung pinag-aawayan. Di ba sabi nila yung World War III might no longer be it won't be about battlefields. It will be about data and information. Which is happening. It's already happening. So, nakikita mo yung nangyari sa Hamas. Ang nangyari doon, if you may call it that, yung na-breach yung so-called impenetrable na Iron Dome workout ng Israel. nadaan nila sa dami They are supposed to be the most advanced, most comprehensive, ang kanilang intelligence safest, report, etc. Everything. Breach. So, talagang iba na ngayon ng mundo. Can happen anytime. And that particular hacking can be local, can be overseas, lahat. Ginawa na sa atin yan. Pati yung ating mga bangko. Yan ang pinakamahirap pa. Yung mga bangko. Ayan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. Ayan ang kapag bangko na ang pinag-uusapan, matindi-tindi na yan. Remember, yung nangyari sa Bangladesh Bank, yung scam na yun, electronic lang lahat yun. Walang physical money. Wala hong yun. Lipat-lipat. Ganyan na ang banking ngayon. Di ba? It's all Nag-bounce pa sa digital. New York yan Tapos, And then ends up itong mga pinakamalalaki natin mga bangko like BDO and BPI, mga 2-3 beses na silang nangyari. Nagkakaroon ng hacking, nagkakaroon ng leak, ganong klase. So, talagang ngayon, may update po sa reclamation? 14 pala yan, land reclamation na yan, Parin John. Happening, 14. At karamihan dyan, LGU ang nagbigay ng permit. Ang partners. Hindi sila nabibigay ng permit. Ang nabibigay ng permit, PRA. You notice to proceed. They go through that process. And who, PRA lang mag-approve? No. May interagency yan. May mga iba't ibang requirements. DNR, kasama. DNR, LGU, Agriculture. Lahat yan. Pati nga National Historical Commission. Kasama, Kasi meron yung sinatawag nila landscape, etc. In the case of Manila Bay. Protected landscape. Protective landscape. And protected skiscapes. Meron ganon. So, interagency ito. But in the final analysis, it's the PRA that gives the permit. Ang mga LGUs are partners because they are the ones who really petition for reclamation. So, kung may gusto mo mag-reclamation, kakapit ka muna sa LGU. Yes. Kasi Tapos, together, you will work. Yes. For the Kasi yun ang magano ng boundaries pati. Kasi may mga hindi pwedeng magpatong-patong naman yan. Okay. Sabi ho kasi nitong si Ways and Means Committee Chair na si Albay Albay Congressman Joey Salceda. Ang nakita daw nilang studies, kasi may think tank tong si Joey, 23 trillion ang expected na sales ng 14 na reclamation projects na yan. 23 trillion. At ang mga tax takes daw na nakikita nila, aabutin ng ilan ba? 423. Ayun. Billion. Wow. Ha? So malaking
malaking pera. Yes. Pero ibig sabihin, yun lang ba ang titignan natin dito? Yung pera? Hindi naman. Yung yung effect din sa environment. Yes, that is the reason why there is supposed to be an Scenario-based. Environmental impact studies. Ngayon, Puro salita lang ang naririnig natin dyan sa environmental impact na yan eh. Kasi we're losing the war. We're losing the war eh. hindi, merong sinabi na si Sec, Loizaga. Kasi meron na environmental impact study. That means the traditional impact studies have been made, including sa waters, etc. and everything. Ang gusto niya ngayon is the cumulative impact study. How that particular impact study will look like, hindi natin pa alam because there are already certain parameters for environmental impact studies. Meron na, in place na yan. Ano pa itong cumulative impact study at saka yung science-based scenario? We don't have that. We don't have any idea yet. That has to come in. Kaya Congressman Salceda, medyo nababahala. Yun ang sinasabi niya eh. Tsaka ganun ba? Pag nagtatagal, lalong... Well, ito yung sa akin eh. So, sabi nila, in a city like Metro Manila, in a metropolis like Manila, Metro Manila, Megapolis. na bounded by the sea, talagang expansion mo towards the sea. I don't believe that. No. Okay? Well, Kasi vertical muna. isang part lang po ng Manila Bay lang eh. Ang sea dyan eh. Ang dami-dami pang pwedeng expansion. Hindi, ang concern ko. Redevelopment or what, no? Ganito ang concern ko ho dyan. Yung reclamation, magiging, ano na naman yan, for the elite. Nakita na natin yan eh. Di ba? Anong nangyari sa mga reclaimed areas dyan sa Pasay, sa Parañaque and everything? Nagkaroon ba ng park? Hindi. Nagkaroon ba ng, for us, pasyalan? GSIS, that's reclaimed land. It's all about money. And therefore, ang sinasabi ni Salceda, malaking tax daw ang aakyat sa gobyerno sa real estate. Well, the same argument can be used. Kung nag-develop ka sa ibang lugar, malaking tax the pa rin same sa tax. real estate ang makukuha So natin. it's not a plus Hindi, ang ano ko for dyan reclamation. is, development should also be heading to the provinces. Why are we always looking at tapos, ang masama niyan is we don't treat the water with respect. Tingnan mo yung mga developments on riversides, yung mga, with a few exceptions yung developments along esteros, developments, seaside. Ang nakikita natin is tatambakan natin. Kung respetuhin natin yung tubig, linisin natin and all that, tataas yung value. We have not been doing that. Well, at least not anymore. Ito po, Hindi ang na daw po sinasabi, pondo ang example na sinasabi, we're not saying we're against reclamation, No. Hindi ho, We're just opening the discussion. This is discourse. Ang binibigay nila example, the reclamation in Hong Kong, Singapore, and Tokyo. Okay? Yan po mga cities na cited na yan. Sobrang crowded. Yeah. Okay? Yung redevelopment nila natapos na. May mga areas sila na dati blighted and everything. Urban renewal. And they had nowhere to go kundi papunta sa sea. Okay? Sa sobrang kapal na ng development. Is that the case in Metro Manila? No. That's the case in certain areas in Metro Manila. Yeah, The best example is Pasay. Kasi ang Pasay talaga, wala na silang lupa. Wala na redevelopment. Hindi na nila pwedeng i-redevelop whatever is available because, for example, Yung mga bahay-bahay. hindi lang yon. Sayang nga yung 50% of the land area of Pasay has been taken over or more than by NAIA Yan, and then all the other developments there. Villamor, etc. Wala na silang magagawa dyan. Okay. So, very limited talaga yung kanilang area na. And they have to work out because Pasay City is the
First, isa yan sa mga pupuntahan palagi ng mga galing sa probinsya. Kasi dyan yung puntahan ng bus, ganyan yung puntahan. So, gagaya ng Maricaban, etc. Talagang blighted areas na yung mga yan. Now, how are they supposed to redevelop these blighted areas when these residents are already there? The only way they can recoup and work out something is for them to get some revenues from reclamation. And Tapos, at the same time, gagamitin nila yan. yes, and at the same time, make these reclamation areas the possible business districts for them so that they have a continuing, sustainable stream of revenues. Yun ang in the case of Pasay. Now, in the case of the other, that's another issue. Kasi malalaki pa ang mga lupa niyan. And in the case of halimbawa, ang laki pa. in the case of Manila, for example, pwede talaga silang magre-develop of the blight of their area. Ang daming blighted Binondo, areas, marami sila. San Nicolas, pwede pa sila kasi marami doon Meron pa silang hindi nagagamit. For example, di ba dati mayroong redevelopment plan sana, Escolta at saka Binondo. Magkasama yon. Pati dito sa mga Paco area and then Santa Ana, iba naman ang nangyari. Okay. So, there are certain procedures na pwede sana silang nagawa. Kasama po yan sa discussion dapat. Yung sinasabi ni Parin Jonat. Ngayon, on the finance side of the reclamation, meron nung batas kasi, Republic Act number 7279. Ang sinasabi ng batas na yan, ang kita raw po ng reclamation, lalo na yung Philippine Reclamation Authority, Correct. kailangan yan, 50% ng kanilang kita, mapupunta sa National Housing Authority para naman sa land acquisition project sa mga ibang lugar. Okay. And therefore, etong mga land na to, pwedeng gamitin sa low-cost housing. Ako, I object to the low-cost housing. Ako din. Ang gusto ko dyan, socialized housing. Kahit hindi ikaw may-ari, magre-renta ka pero mababa yung renta mo. And therefore, you have a decent place. Ang low-cost house po ngayon, alam nyo magkaano na ngayon? 3 million. Low-cost na yun na napakaliit. So, meron ba makaka-afford? Lalo na doon sa mga gusto nga natin magkaroon ng decent Yung na... target beneficiaries, masyadong malayo dyan sa 3 million na yan. Malayo. So, kailangan socialize yan. Okay. Gusto ho nila, baguhin yan, batas na yan, at gawin na lang na imbes na devoted for low-cost housing or whatever, some sort of alternative compliance. Wala na. Palusutan na lahat yan. Anong value ng reclamation sa mga mahihirap natin? Hindi ba? Kaya nila nilagyan niya ng 50% ng income sa reclamation, kailangan mapunta sa low-cost housing para may pakinabang naman yung ibang mga kababayan natin. Hindi na lang yung mga elite yung kumikita. Ang dami nilang choice ng titirahan, ano? Kasi yung reclamation, siguradong big real estate revenue. projects yan. Sabi nga, 23 trillion. Wow. Land sales, ng 14 reclamation, yan ang estimate. So therefore, it's big money. Sila na lang ba? Kaya meron sa batas na 50% yan, kita, dyan, kailangan mapunta sa low-cost housing. Ngayon, some sort of alternative compliance. Kasi ang hirap nun. At saka, where's the policy for the development? Where's the policy for development of our regions? The others. That's the other, because we're trying to solve the problem by addressing the symptoms instead of the root cause. Ang root cause is kaya na-overpopulate ang Metro Manila because of the transients looking for work. We have to bring the work outside. Kailangan we have to develop our urban centers into livable, walkable areas. You work where you live. So it reduces our need for transportation, reduces traffic, reduces costs. Diyan na papasok yung mga the challenges to developments in the other areas. Power, water, cost, Internet. infra, and all of these things. And that is where kaya kailangan meron tayong build better more.
Yun ang ating workout. And BBM. Diyan makakasama ngayon yung pinag-uusapan natin pagbibigay ng incentives ng mga incentive-giving agencies. Kasi between BOI and PESA, a lot of people would rather work with PESA. Ang sinasabi lang natin sa PESA, huwag kayong mag-accredit ng mga buildings lang. Pumunta, real economic zone entire area. ang gawin ninyo kung pwede. Para hindi naman magkakaroon ng Walang kita problema. ron, pare. Wala bang kita yun? Yung registration ng mga malls, malaki lagaya dyan. We have to be conscious. Yun na nga sinasabi. Hindi, kaya nga, be conscious tayo. Ito po reclamation issue na to. Ang lakas ng labi nito. Huwag tayo magkakamali. Okay? Yung mga merong reclamation project, sila mismo yan naglalabi na yan. Okay, sa Kongreso, sa Senate, sa DENR. Kasi napakalaking pera. Yes. 23 trillion pesos. Ngayon, ano ang aabutan natin for the general good, no? Yun ang ating pag-uusapan. Yan. Kasi may mga nagre-reclaim. Dapat lahat naman makinabang. May mga reclamation or accretion programs, halimbawa yung Bulacan Airport, na airport ang gagawin. Yan, talagang kailangan yan. Workout natin And yan. it's not even a reclamation. At saka, ang ano yan is that it involves the entire provincial development program for Bulacan and its outlying areas. Yun ang mga pinag-uusapan. Ngayon, in the case of Manila, saan pupunta yun? Ang nakakainis na argument, pare, wala naman daw, zero cost naman daw sa government yung reclamation. Just who? Sabi nila, yan ang argument ng lobby. Zero cost That's kasi. why we want to discuss this. Paano nyo nasabing zero cost yan? Zero Marami. cost. Sinasabi yung zero cost. In pesos, cents. Pero carrying capacity, sewerage, traffic, Ang- all of that, they cost the LGU. Ang sinasabi nila zero cost because government is partnering with the private sector and it's the private sector that's putting the money for purposes of reclaiming. Yun, napakababaw nung Yun lang yan, zero cost na yan. But there are other considerations. There's social costs. That is the reason why you have these impact studies. Ngayon, are the impact studies being undertaken under certain parameters na that will improve the quality of life of people? Ay, kailangan ba yun? Kailangan yun. Sana hindi na lang. On that note, maraming Dami salamat requirements sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programa, Ronda Pilipinas with award-winning Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si kasi nung isang araw nakalimutan ko. Award-winning. Award-winning kasi. Doon ako na-stuck eh. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we will see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.